In-interview din ni Ted Filon kahapon, itong si Cristina Conte. Nagugustuhan natin si Ted Filon sa kanyang ah, mga strong and hardline commentaries laban sa korupsyon. Pero mukhang malapit siya at naugnayan siya ng mga urban operatives ng sabihin dyan, mga taga-bayan muna, which is actually bayad muna. No? Sina Cristina Conte ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. No? So, wala tayong problema kay Ted Filon sa kanyang mga magagandang komentaryo at mga matatalas na pagpuna sa korupsyon, pagpuna po sa katiwalian at abuso sa poder at pagwawalda sa pondo. We are one with him. Pero itong bigyan niya ng plataforma, itong abogado na dinesignate ng ICC, na galing din po ito sa recommendation ng Communist Party Central Committee, lalo na sa international department nila na nakabase diyan sa Barrio Utrecht, the Netherlands, na si Cristina Conte ang kuhanin bilang legal counsel. May maraming mga matitino at maayos na lawyers dito na mas matalino. Magaling pa dito kay Cristina Conte. Pero bakit siyang kinuha ng ICC? Di ba kayo nagtatanong yan? Si Cristina Conte ay urban operative ng city. Siya po ay kilala ko. Yes. Siya nga ang makaharap ko yan palagi sa kaso kay Ato Maraulio. I think hindi lang siya doon, may iba pa. Pero regular ko siya nakakaharap sa kaso kay Ato Maraulio, kay Carol Araulio at kay Teddy Casino. Kami ni Lorraine Badoy, kaharap niya. At si Atty. Busantog, yung aming abogado, yung number 1 nominee ng Ipanaw Sambayanan, at si Atty. Mark Tolentino. Nakakaharap ko po itong si Cristina Conte. We know, yung usapan sa kanya, nung in-interview sa narinig ko sabi niya, dapat nating alalahanin na ang kampo ng mga Duterte ay mahilig gumawa ng prop war. No? Ang termino na prop, ito po ay isang malaking conspiracy. And this should be exposed to the ICC, at ang ICC mismo expose natin na isang malaking sindikato na naging isang operatiba sa pangingidnap, parang mafia, upang dukutin ang mga leaders and political figures kagaya ni Pangulong Duterte na gustong habulin ng mga makapangyarihang bansa sa Europa. Klaro tayo kung anong tinutumbok natin dito. Ang unang nagpapakita na may conspiracy, bigla na lang nagkaroon ng Learjet. Mga kababayan, yung Learjet po na yon, nagkakahalaga po ng 986 million pesos. Second hand yon. Saan siya kumuha ng perang ito? Itong congressman na ito, and we heard, hati daw sila dyan, share sila ng isa pang bundat din na kongresista dito sa Pilipinas. Alam niyo na kung sinong bundat na ito. So dalawa sila, pero mukhang sa kanya nakarehistro ito ngayon para itago or sa kanyang kumpanya or sa kanyang dami. No? Ngayon, klarong-klaro po mga kababayan, na nakipagsabwatan sila sapagkat wala pong resources ang ICC. Mukhang tama ang sinasabi ng mga nanonood dito sa ating live na binayaran pati ang ICC, pinonduhan sila nitong magnanakaw at mangungulimbat na congressman na ito, no? Na ngayon ay lumipad na sa Netherlands. No? I-check nyo po at sana po ilabas ng immigration natin, authorities, kung bakit siya nasa Netherlands. No? Wala siya sa Pilipinas ngayon. Itong kontraktor na congressman na ito, mga kababayan. Mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang pagkonsinti at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging Poncio Pilato dito. Klaro? So sino po ang nagmamayari ng Learjet na yun? Itinuturo po ang pangalan niya ay involved din po sa mga anomalya sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito, ang isang dating senador na naglilinya din po sa ICC, no? Maingay at tumatakbo sa isang lokal na eleksyon, no? Magkakarehiyon sila, isang lugar sila, no? Ayon, Brutal Noodles, alam na. Opo, nandun siya sa Netherlands, Brutal Noodles, no? Outwitted and outsmarted. Oo. Sabi ni Red Devil, kay Eric, na mayagpag ang mga po talaga. Itong Cristina Conte na to, nag-aasta itong abogado, pero hindi ito ordinaryong abogado lang. Hindi naman magaling, no? Kundi magulang, marunong maglaro. Sapagkat siya ay operatiba, trained na operatiba kadre, yung mukha na ipinapakilala, abogada.
at ang grupo nila NUPL, National Union of Patakas Lawyers. At sila po, tama ka, Joe Pubs 74. Siya yan, nandun sa Netherlands, directly reporting to Marcos and Romualdez. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, hotel dito last year, at hindi naman pera niya, sa kanya dumadaan. No? Live pala ito, watching from late night London, 3K brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong. Yes, kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At i-build up natin, no? At alalahanin niyo po hindi ganon kadali ito kaagad. Bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. At ganon din po ang rumirespeto sa kanya at kay Sara Duterte bilang Vice President. Ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isaalang-alang ka, pamilya, pagkain, pang-araw-araw na survival, gastos. So, kung maalala nyo, nung pinatay po si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think 1 week after, na inilibing siya, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po ipinarada sa Metro Manila. Mahigit 1 milyon po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino, pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senior, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan, kunwari na Marcos Jr. No? Mas malala po yung ganong sitwasyon noon dahil umiiral pa po ang pananakmal ng direktang malupit na martial law ng tatay niya. Pero 1 milyon po, Jubilin ko. Wala ka man ngaw, konti na yan. Wala man nga nagay, konti na yan. Oo nga, no? Mamaya puntahan natin yung mga community pylon, binibigyan ng platform. Ito po 1 million ang nagmarcha nung funeral march ni Ninoy Aquino noong August 1983. Pero 1986 pa po bumagsak si Marcos. So ibig sabihin, we will build up. Ito yung nagtatanong sa akin palagi. Hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. Road to falls, no? Kailangan mo talagang pukawin, mulatin, palakasin ang loob ng mamamayan. It requires sa amin, sa CP dyan, mga kababayan, AOM. Arouse, organize, mobilize. Kasi gano'n ang galaw ng kalaban Nag-antay sila ng 6 na taon hanggang 8 taon bago nila kinuha si Tatay Digong. Nag-infiltrate ng gobyerno, pinagplanuhan, nag-infiltrate sa ICC, may galawang international, may alyansa sa Dilawan, may alyansa sa mga hilaw na kumudati nilang kalaban, may alyansa kay Marcos na isinusuka nila. That's how the enemies operate. Ganun pong CPP, NPA, NDF. Talagang mantakin mo, 2016 umupo sa Tatay Digong, nakuha nila is 2025. So 9 years. 9 years na kumilos sila. So tingnan po natin ang buong picture. They are not the powers in government, but they play the powers in government. You can see, na-project nila isa dinami-daming libo-libong abogadong matitino, matatalas, may track record. Bakit si Cristina Conte ang legal counsel na kinikilala ng ICC sa Pilipinas? Mag-isa lang siya. Bakit? Sapagkat yan po ay recommended ng Central Committee ng ilang International Department Office na ka-base sa Netherlands. I should know, no, mga kababayan. So inirekombinda yan, therefore ang ICC, tama si US President Donald Trump, isa itong mafia, isa itong sindikato, isa itong organisasyon na gumagawa ng mga kasindikatuhan, no? Similar to criminal operations na nagtatago sa Rome Statute. Yun dapat ang pagtingin natin dito. Bogus, mafia, organized international criminal organization ito na nagkukunwaring statute, Rome Statute, ang pinagtataguan nila. And by the way, the Rome Statute is not recognized at hindi signatory ang Estados Unidos and many more countries. Hindi tayo obligado dyan, mga kababayan. Dahil ginagamit lang yung ICC yan kapag ikaw ay hindi makontrol ng mga bansang makapangyarihan sa Europa, papasukan kanila at pakikialaman at dudukutin nilang leaders ninyo. Kagaya ng nangyayari ngayon, ginamit ni Marcos ang ICC. So kitang-kita nyo yung kamay ng sikuminda kay Cristina Conte na ang grupong dinadala niya kunwari ay National Union of Patakas Lawyers, NUPL, walang iba po, kundi na ang kanilang international office ay nandun po, ang kanilang international department sa Utrecht or Utrecht, the Netherlands. So klaro,
So, kaya si Conte ang kinuha ng ICC, mga kababayan, sapagkat ang ICC ay nalalanguyan, nauugnayan ng mga international operatives na based sa Europe, particularly sa Norway, sa Belgium, sa Germany, and Netherlands, na may malaking concentration po ng mga nagtatago at pinaglumutan ng mga kadring international ng CP. Pilipinas po, hindi lang si Trillanes ang gumalaw at mga grupo nila. Sila po ay kasabwat dito. Ito ay isang malaking conspiracy. Hindi lang sila nagtagumpay sa loob ng 9 years sapagkat ang unang 2 taon ni Marcos Jr. na ito, nagkunwarian siyang kaibigan niya pa ang mga Duterte. At ipinagpapatuloy niya ang mabuting ginagawa ni Pangulong Duterte. No? Kung ano ang puno, yan din ang bunga. Hudas talaga mga Marcos. Correct? Ma'am Cecilia Watanabe,